pantay lang din. Tinanong na rin namin yung tatay namin. Hindi naman daw totoo yun. Pero bakit i-claim ni Miss Nessa na anak niya si Rochelle kung hindi totoo? Wala namang dahilan kung magsisinungaling siya, di ba? Ibig sabihin, totoo yan. Ayan na, para hindi ka mahirapan. Rochelle, sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Narinig ko na yung dapat ko marinig. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa inyo. Alam kong mahirap para sa'yo. Napaniwalaan ako. Lalo na kung ibabalik mo ang naging buhay mo noon. Kayo ng mga kapatid niyo. Alam ko kung paano kayo iginapang ng kinikilala mong ina. Rochelle, inahangaan ko si Luisa. Napalaki niya kayo ng maayos at mabubuting tao. Kung nabubuhay siya ngayon, magpapasalamat ako sa kanya ng sobra. Kung nabubuhay mo siya ngayon, magagalit siya sa inyo. Kasi nangaangkin kayo ng anak ng ginaman sa inyo. Anak kita. Akong tunay mo ina. Alam ko, kahit anong sabihin ko sa'yo, magagalit ka pa rin. Sige, hindi mo na kita pipilitin. Hihintayin ko na lang ang araw na yun. Hindi ko alam kung darating ko yung araw. Yabang talaga ng Edgar na yun. Sino ba kasi nagpapasok doon? Ewan ko. Ba't ka ba nagagalit? Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Papasalamat nga ako sa'yo kasi sinave mo ko sa walang hiyang yun. Thank you, ah. Bait mo talagang kapatid. Pero ate, totoo ba na may kinalaman ka sa aksidente nangyari kina Rochelle? Totoo ba yung binibintang ni Edgar? Hindi na ako magde-deny. Alam pa naman marunong ka magtago ng sekreto eh. Ate? Huwag ka naman shock. Hindi ko naman gagawin yun ng walang rason eh. Tsaka alam mo namang malaki yung atraso sa akin ng mga ulingling ngayon, di ba? Sa grupo namin, gusto ko lang makaganti. Eh di lumalabas din na kasalanan mo kung bakit hindi na makalakad ngayon si Luis. Walang alam si Luis na ako yung may pakala ng aksidente. At wala rin akong planong ipaalam sa kanya. Kaya itapon mo yung bibig mo. Eh si Kuya, di ba kasama siya sa aksidente nangyari? Hindi ka ba nakukonsensya na muntik na may mangyari masama sa kanya dahil sa'yo? Hindi naman ako manhid para hindi makonsensya. Tsaka, hindi ko naman kasi gustong idamay si Kuya eh. O kahit si Luis. Malay ko bang makikisakay sila sa mga ulingling na yun. Tsaka isa pa, safe na si Kuya. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Kaya huwag ka nang makonsensya. Anong huwag makonsensya? Rochelle, ang tagal kitang hinanap. Ngayong nakita na kita, hindi ko na kaya mawalay ka pa sa akin. Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Sabihin mo, gagawin kong lahat.
ko lahat ng pagkukulang ko sa iyo bilang isang ina. Patawarin mo ako. Anong pinag-uusapan niyo? Ano tong naririnig ko na pinagsasabihan mo si Micah na huwag makonsensya? Bakit, Isaac? Meron ka na naman bang tuturong masama sa kapatid mo? Ha? Wala, kuya. Kasi si Mike, sabi ko, huwag siyang makonsensya. Kasi, di ba, galit ka nga sa kanya. Nagigilty siya eh. Kaya sabi ko, huwag siyang makonsensya. Yun, di ba, Mike, yun yung pinag-uusapan natin. Hayaan mo makabawi ako sa'yo. Hayaan mo magampanan ko. Ang isang tunay na ina. Hayaan mo. Kapanan ko lahat ng responsibilidad ko sa'yo. Bilang isang tunay na ina. Responsibilidad. Naitanong mo ba yun sa sarili niyo bago niyo ako iwan? Anak, alam ko naging selfish ako. Kaya nagsisisi na ako. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Patawarin mo naman ako. Kinawawa niyo ako noon. Mas pinili niyo si Rochelle. Ano kayo ngayon? Iniwan din kayo ng sarili ng anak. Buti nga sa inyo. Tama lang yan sa inyo. Kala ko ba alis tayo, ba't di ka pa nakabihis? Hoy! Bakit? Lalim naman ang iniisip mo. Iniisip ko kasi kung ampon ba talaga ni nanay si Rochelle. Kung ampon nga talaga siya, hindi kaya ampon din tayo? Ibig ko ba sabihin, baka hindi tayo magkapatid. Magkaiba pala nanay natin. Lawak naman ng imagination mo. Pero granting na ampun nga tayo. Nasaan na yung tunay nating mga magulang? Bakit hindi pa rin sila lumilitaw? Katulad ni Ma'am Nessa. Pitang, pagkatapos mo maghugas ng pinggan dyan, ayusin mo yung blazer ko, ha? Gagamitin ko yung mamaya, may meeting ako. Opo, ma'am. At saka uutusan kita sa palengke mamaya, ha? May bibilin ka doon. Opo. Unahin mo na muna yung kwarto kong linisin, ha? Huwag mo kakalimutan yon. Opo, ma'am. Ma'am, magpapaalam ho sana ako sa inyo. Pupuntahan ko lang ho yung kaibigan nyo kasi gusto ko ho makibalita kung ano na ho nangyari dun sa nawawala kong anak. Hoy, Pitang. Hindi kita pinasasweldo dito para lang takasan mga trabaho mo, ah. Hindi ka pwede umalis dito kapag hindi mo day off. Day off? Ma'am, wala naman ho kasi akong day off dito eh. Talaga sumasagot ka pa? Gusto mo talaga nasasaktan ka, no?
Pasensya na ho. Ako, Peter, lagi mo pinaiinit ang ulo ko. Mami, kailangan ko po kayong makausap. May problema po ako. Walang nag-claim na nanay natin kasi nga ang nanay natin si Inay Luisa lang. Siya din ng nanay ni Rochelle. Walang ampun sa ating tatlo. Tunay tayong magkakapatid. Kaya yun lang ang dapat natin paniwalaan. Period. Pero Mia, pansinin mo, kung tutuusin, sa kulay lang naman tayo magkapareha. Pero pagdating sa features ng muka, hindi. Tingnan mo mukha mo, malapad, pango. Kita mo mga ilong namin ni Rochelle? Tigilan mo nga ako. Nung kuna naman na nakita mo, parang ang liit ng mukha mo. Akala parang kali naman. Hindi nga. Pero nga, Biro, tingnan mo. May pagkakahawig ba tayong dalawa? Kahit konti man na, kahit ganyan lang. Meron ba? Tingnan mo. Oh. Wala. Kasi nga, huwag mo nang ipilit, Sunshine. Hindi talaga tayo magkakamukha dahil mas maganda ako sa inyo. Ambatin mo na yun. Ikaw na naman. Puro kakalukuhan eh. Eh, puro ka rin kalokohan eh. Kung ano naman pinagsasabi mo dyan. Ang dami-dami mong pinag-aaksayahan ng panahon. Wala namang kakwenta-kwentang bagay. Wala bang katuturan yung isipin natin kung saan tayo nagmula? Pinagmulan natin? Talaga. Ang pinagmulan natin, si Dado at Louie sa Salumbides. Wala nang iba. At si Rochelle, totoong kapatid natin yun. Walang ampun sa ating tatlo. Kaya ikaw, magbihis ka na kasi hahanapin pa natin si Rochelle. Okay? Sige na, bihis ka na. Mami, ano pa bang gusto niyong marinig? Sinabi ko na nga na may kinalaman ako sa aksidenteng nangyari kina Kuya. Anak, ang gusto ko lang marinig ay yung buong katotohanan. Bago nangyari ang aksidenteng yun, paano mo pinlano lahat? Sabihin mo sa akin para matulungan kita kung paano makakalusot dito sa gulong to. Naiinis kasi ako sa mga ulingling eh. Nauumusan na nila yung grupo namin sa kasikatan. Si Mr. Velayo naman, walang maisip na bagong strategy laban sa kanila. Kaya nung nalaman ko na si Edgar naghahanap daw nung sasakyan para sa mga ulingling, nagkaroon ako ng idea na gamitin yun laban sa kanila. Kaya, napahanap ako kay Aaron ng sasakyan. Tapos pinili ko yun. Tapos yun yung ibinenta ni Aaron kay Edgar. Nung pinili ni Edgar yung kotse, paano mo pinlano yung aksidente? Kasi nung gabi, bago mangyari yung aksidente, sa utos ko, may ginawa si Aaron doon sa sasakyan para mawala yung preno. Hindi ko naman akalain na makikisakay doon si Kuya tsaka si Luis eh. Hindi ko na rin inalam kung bakit nagkaganon. Pero mami, maniwala kayo. Nataranta talaga ako nung malaman ko yun. Nakahinga nga lang ako ng maluwag nung malaman ko na ligtas na si Kuya tsaka si Luis. Kung naman bata ka, malaki talagang pananagutang mo dyan sa nangyari niyan. Eh paano kung idemanda ka ni Edgar? Lalo na kapag may ebidensya siya. Don't worry, mami. Hindi aabot doon. Hindi mangyayari yun. Hindi ko na ipagkita sa'yo para makipag-away na naman. Gusto ko lang mag-usap tayo na maayos. Anong pag-uusapan natin? Tungkol sa kaso na isasampang ko kay IC. Didemanda mo kami ni IC. Hindi pare, si IC lang. Teka, hindi ko maintindihan. Ano? Si IC lang ang sasampahan ko ng kaso. Para hindi kita itadamay. Kung papayag ka, tumistigo laban sa kanila.
ko na nga matandaan eh. Pero yung kasama niyang lalaki, parati ko nakikita yung ilang beses na dito. Ano kaya yun? Ayan oh. Saka na! Hi, Mia! Ito Tito Juana! Hi, Mia! Mia! Simple lang gagawin mo, pare. Sa harap na husgado, uulitin mo lahat ng inamin mo sa akin. Na inutusan ka lang ni IC. Na siya ang may pakananan lahat sa aksidente nangyari. Mula sa pagpaplano nyo, hanggang sa mangyari aksidente. Pare, pag nagawa mo yun, lusit ka na sa kaso. Sigurado, si IC lang ang mabubulok sa kulungan. Para isipin mo, dadamputin ka din ng mga pulis oras na may file namin ang kaso. At sigurado ako, pareho kayo makukulong. Ano? Gusto mo bang makulong? Okay, sige. Pahin na ako sa gusto mo. Tama desisyon mo. Para hindi ka magsisisi. Okay naman po. Akala ko naman kung sino naghahanap sa akin. Akala ko manliligaw ko na. Meron na ba? Dami na ba? Tita Juana mo, gusto kong supresahin. Baka daw nakalimutan mo na kami. Lalo na ngayong sikat na sikat ang magkakapatid, ha? Oy, hindi naman po. Medyo swerte lang din po ng konti. Excuse me po, maiwan ko muna ho kayo. Meron po kasi ako niluluto. Salamat po, Aling Ceci. Thank you, Cecil. Ano, kamusta na po kayo? Ang tagal na po natin din nagkikita-kita eh. Namiss ko po talaga kayo dito. Naku, kumusta? Anak ko, okay kami. Gusto ka namin i-congratulate. Imagine, yung pagsasayaw niyo sa plaza ngayon nagbunga na. Kita mo naman. Awa din po ng Diyos eh. Tita, gusto niyo pumasok tayo sa loob para nang makapag-usap tayo ng maayos. Ay, naku, Mia, wag na. Hindi rin kayo magtatagal. Tsaka alam namin busy ka sa pag-aaral. Yung mga trabaho ninyo, di ba? Di, ang totoo niyan, mula nabasa ng Tita Juana yung dyaryo, ayan, hindi na mapakali. Maraming gustong itanong sa'yo. Totoo ba to? Totoo bang ampon lang si Rochelle? Yun ho ang kiniklaim ni Miss Nessa sa Monte. Pero hindi pa rin ho namin alam kung totoo yan o hindi. Aaron, bakit? Bad news, IC. Kinausap ako ni Edgar. Oh, bakit daw? Ano sabi niya? Nilok niya ako tumistigo laban sa'yo. Pumayag ka? Oo. Pero ginawa ko lang yun para matapos ang usapan. Para hindi na rin siya mangulit. Huwag kang mag-alala, IC. Hindi mo pa rin ako. Pero, anong gagawin natin kung magsampa ng kaso sa Edgar sa atin? Nagsayang lang pala ako ng oras sa isang masamang ina. Sana hindi na lang ikaw ang naging ina ko. Nagbibiro ba kayo? Hindi kami nagbibiro. Gusto ka talaga namin kunin para isali sa wannabes. Sasali ako sa inyo kasi ayokong palampasin yung chance na inaalok niya sa akin. So, welcome to my group. Magko-concentrate tayo ngayon sa trabaho natin. Ipapakita natin sa lahat na malayo pa ang mararating ng Ulingling Girls.